Hello everyone. Hello ma'am. I am Sebastian Alexis D. Aquino from ABM 11-2P. I am from group number 1, Star Group. Today, I will discuss communication in organization. Communication applies to all management functions and its general purpose for the organization to bring positive changes that influence activities leading to the firm's welfare. So bakit nga po ba naging importante ang communication sa isang organization? Sobrang importante po ng communication kasi po, alam naman po natin na ang ibig sabihin ng communication is pakikipagkapwa, pakikipag-usap, or pakikipag-interact sa kapwa. So, example po niyan sa isang bagay or sa isang relationship, hindi po mag-work ang isang relationship kung walang communication. Kasi po, paano nga po ba tayo mag-work? Paano tayo makakapag-interact sa iba kung wala pong communication? Ganoon lang din po sa business. Hindi po tayo magkakaisa, hindi po rin po tayo mag-work out as a company or as a organization kung wala tayong communication. Hindi po siya magiging successful. Communication stages. Meron po tayong 7 communication stages. Number 1, sender. Ito po yung source ng message. Encoding, ito po yung kino-convert natin sa message sa codes para maging compatible sa channel and para maintindihan po ng receiver. Then message po, yun po yung ginawa ng sender. And channel po, yun po yung ginagamit natin na way or yung yun po yung ginagamit nating way para ma-send natin yung message or para mapunta sa receiver yung message. Yung receiver po, yun po yung taong makaka-receive ng message or kung kanino po ibibigay yung message. Yung decoding po, yun po yung process na papalitan nyo po yung encoding message para maintindihan po ng magiging receiver. And yung feedback po, yun po yung response ng receiver. Types of communication. Sa types of communication, meron po tayong 4. Verbal, through the use of oral and written words. Yung verbal po, yun po yung nagsasalita po tayo or may naririnig po tayo. Yun po yung verbal. And yung non-verbal po, through body movements, gestures, facial expressions, eye contact, and by touching. Yun naman po yung mga hindi natin naririnig or yung hindi natin ginagamitan ng mga salita. Kumbaga walang speak, wala pong speech na maririnig. Yun nga po, gaya po na nakalagay sa definition, yun po yung mga examples po is gestures, facial expressions, eye contact, yung mga pagkumpas po, ganun. Then C, formal. If the communication takes place within prescribed routine organization arrangement. Ito po yung may sinusundan po tayong format ng pakikipag-usap. Or may flow po yung pag-uusap. Yun po yung formal. Then informal naman po, if the communication is not defined by an organization's hierarchical structure. Ito po yung informal naman po, yun po yung walang sinusunod na flow, wala din pong format. Kumbaga, freely pong pakikipag-usap. Freely route or way na gusto po nating mangyari. Communication flows. So, communication flows po, meron po tayong 5. Number 1 po is vertical. Involves communication flow between people belonging to different organizational levels. So, yung vertical po, yun po yung nangyayari na ay pakikipag-usap natin or flow po ng communication sa isang company na hindi po nakikipag-usap sa mga ka-level niya. Kumbaga, nakikipag-usap po sa different levels of each person. Kumbaga, depende po sa position mo sa trabaho. Kunyari po, kung magkausap manager tsaka employee or employee tsaka boss. Depende po. Yun po yung vertical. Then upward. Ito yung flow po ng upward. The flow of information from an employee who belongs to a lower hierarchical level to boss manager who belongs to a higher hierarchical level. So yung upward po, yun po yung pataas from, kunyari, sabihin na lang po na example po natin is from employee para papunta po sa boss. Kumbaga, pataas po. And then yung downward naman po,
the flow of information from the manager who belongs to a higher hierarchical levels to the subordinates employees who along to the lower hierarchical levels. So yung downward naman po is nanggagaling po sa taas yung communication, pababa po. Kunyari po, boss po, papunta po sa manager, papunta sa employee. Yun po. And then yung horizontal lateral po takes place among employees who belong to the same hierarchical level. Yun po. Yung horizontal naman po, yung mga position mo lang po sa trabaho. Kunyari po, boss, ganun po yung magkakausap. Or employee. Yun po. Then diagonal entails communicating with someone or others who belong to different departments, units, and different hierarchical levels. So yun po. Yung sa diagonal naman po, yung kinakausap po natin is taga-ibang department. For example po, ako employee. Tapos meron akong manager. Tapos yung manager po ng kabilang department or kunyari po, sa kabilang department may manager din saka employee. Kinausap ko po yung manager nung kabilang department. So, magkakaroon po ng diagonal flow. Kasi po, hindi po yung manager yung kinausap po. Yung manager po ng other department. Yun po. Move forward po tayo. Communication networks in organization. So, sa communication network po, meron po tayong 5. Number 1 po, chain of network where communication flows according to the usual formal chain of command downward and upward. So, ito po, yung communication po dito yung chain of network po is communication flows na nangyayari po upward and downward lang. Kumbaga meron po siyang format. May sinusunod po tayo na flows. And then sa wheel network naman po, communication flows freely among all members of their group team. Dito po yung wala po tayong sinusunod na flow. Yung nangyayari lang po is parang nakikipag-communicate po tayo ng freely sa mga iba nating ka-group, ganun. Kumbaga po, dito po sa wheel network po, yung pakikipag-usap po ng group natin sa iba pang group, ganun po. And yung all channel network naman po, communication flows freely among all members of the team. Yung communication po dito sa all channel network is sa loob lang po ng isang team. Hindi po lumalabas sa different teams. Kumbaga hindi po nag-uusap. Sa po kasi sa wheel network po, 'di ba? Nag-uusap-usap yung mga team. Yung members ng lahat ng team. Dito naman po sa all channel network, nag-uusap lang po yung members ng isang team. Then grapevine network, ito po informal communication, unofficial and often spread by rumors. So, yung grapevine po is what we call chismis. Kumbaga, meron po tayong idea pa lang pero hindi pa po napapatunayan. Yun po yung grapevine network. Yung computer network po, ito po. Information technology has made it possible for managers to communicate with each other and with subordinates and for employees to communicate with each other anytime, regardless of distance. Ito po, sa communication po ng computer network is meron na pong technology. Kasi po, examples po niyan is yung mga emails or PowerPoint presentation. Kasi po, dahil po sa computer network, napapabilis yung communication sa isang company. So, barriers to communication. Filtering emotions, information overload, defensiveness, language, national culture. Yung filtering po, ito po yung binabago natin yung kwento. Para po, yung binabago po natin yung kwento, so hindi po siya nakakatulong sa communication. Yung emotions naman po, isa rin po. Kasi po, kapag galit po tayo or masama loob, mainit ang ulo, pwede po tayong madala ng emotions natin. So, hindi po mag-work na maayos yung communication. Yung information overload naman po, yun po yung sobrang daming sinasabi, sobrang daming information, every single detail sinasabi sa isang tao to the point na nagugulo na siya kung paano niya iintindihin or paano magpaprocess sa utak niya kasi po, sobrang daming information na pumapasok sa utak niya. Yung defensiveness naman po, isa din po siyang problem kasi po, kunyari po sa isang company, sa isang group or team, may nag-fail kayo. And bine-blame mo yung fail nyo sa mga ka-group mo. Kumbaga, dinedepensahan mo yung sarili mo. So, para sa boss mo po. So, it's a barrier of communication din po kasi po,
hindi po nagiging maayos yun. Kasi naninisi po tayo ng iba. And then language po. Yung language naman po, isa po sa pinakamalaking reason kasi po, pag magkakaiba po tayo ng language, hindi po tayo magkakaintindihan. And national culture po. Yan, sobrang big rin po yan, impact kasi po. Example po niyan yung topic natin, yung previous topic natin. Yung foreigner, pumunta sa isang bansa, ginamit pang kamay yung left hand. Doon pala sa bansa na yon, ang meaning ng ang left hand ay ginagamit panghugas po ng alam nyo na po yun. So, yun po. Nagkakaroon po tayo ng barriers of communication dahil hindi po nagkakaintindihan. Pwedeng ma-misunderstood ng ibang tao. Overcoming communication barriers. First, using feedback. This usually done by asking questions about a memo sent to subordinates or by asking them to give their comments or suggestions. In doing so, they can determine whether the communication they sent out was understood the way they originally intended. It involves asking recipients for their thoughts or clarification on a message to ensure it was understood correctly. Tinutulungan ito na kumpirmahin ang kahulugan at nagbibigay daan para sa mga pagsasaayos kung meron mang hindi pagkakaunawaan. Next, using simple language. This is done by avoiding uncommon terms and flowery words that may just cause misinterpretation. The language used must fit the level of understanding of the intended recipients of the communication. It means avoiding complex terms and technical jargon to make messages easier to understand. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng paggamit sa ating wika, nababawasan ng nagsasalita ang hindi pagkakaunawaan at tinitiyak na malinaw ang mensahe para sa lahat ng tatanggap. Third, active listening. This means listening well to grasp the full meaning of the communication. Hearing without giving full attention to what others seek to communicate usually results in misinterpretation and communication distortions. Active listening involves fully concentrating, understanding, and responding thoughtfully to what the other person is saying. Nangangahulugan ito na hindi lamang marinig ang mga salita, kundi dapat ding bigyang pansin ang tono, body language, at emosyon. Next, controlling emotions. When the receiver is affected by extreme anger, his or her interpretation of a message received may not be accurate. Controlling emotions in communication means managing one's feelings to ensure that reactions are calm and appropriate. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga emosyon, ang mga individual ay maaaring tumugon ng mas maingat sa halip na pabigla-bigla, na nakakatulong na maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Lastly, observing body language. This also influences how communication is interpreted. Actions of the message received, like throwing away a letter delivered to him, betrays his negative feelings regarding its message, even if he says yes or no to what is requested. Observing body language involves paying attention to nonverbal cues like facial expressions, gestures, postures, and eye contact. Ito ay maaaring magbunyag ng tunay na damdamin o saloobin ng isang tao, kadalasang higit sa kung ano ang ipinahihiwatig ng mga salita. For our activity po, answer 1 to 10 lang po, true or false. So yun lang po, that's it. Thank you for listening po.